Tipan sa Sinai. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan na kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin at kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitaan sa mga anak ng Israel. Ang pagtawid sa dagat na pula ay isang mahalagang karanasan para sa Israel. Ang ikalawang mahalagang karanasan ay ang pagpapahayag ng kautusan sa pamamagitan ng bibig ng Elohim mismo. Sa sandaling iyon, isinilang ang Israel bilang isang banal na bansa. Natanggap nito ang mga patakaran na mamamahala sa pagkakaroon nito. Ngunit sila ay higit pa sa relihiyon, sibil o mga batas sa kalusugan. Ang 10 utos, ang pundasyon ng lahat ng mga batas na ito ay refleksyon ng mismong katangian ng Elohim. At sa makatuwid, hindi lamang nalalapat sa Israel, kundi sa bawat anak ng Elohim. Ang paghahatid ng kautusan, ang tagatanggap ng kautusan, ang tagapagbigay ng kautusan, ang 10 utos, ang kahulugan ng kautusan, ang tungkulin ng kautusan, ang kautusan bilang pangako, ang kautusan bilang wakas. Ang paghahatid ng kautusan, ang tagatanggap ng kautusan. Inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo at kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo inilapit ko sa akin din. Bakit inilabas ng Elohim ang Israel sa Ehipto? Upang paglingkuran siya. Sa paggawa nito, sila ay tatanggap ng maraming benepisyo kasama doon ang lupain ng Kanaan. Sa 3 buwan pagkatapos nilang umalis sa Ehipto, nagkampo sila malapit sa bundok Sinai. Doon inilatag ang mga pundasyon para sa paglikha ng bansang Israel. Nagmungkahi ang Elohim ng isang tipan sa kanila at tinanggap nila. Sa pagtanggap sa tipan, magiging ang Israel? Bayang banal. Ilalaan nila ang kanilang sarili sa Elohim at ihahayag ang kanyang katangian. Kaharian ng mga pari. Iugnay nila ang ibang tao sa Elohim at tuturuan sila ng kanyang mga kautusan. Isang espesyal na yaman mula sa Elohim. Gagawin ng Elohim ang Israel na daluyan upang maliwanagan ang mundo ng kaalaman tungkol sa kanya. Ang tagapagbigay ng kautusan at ang buong bundok ng Sinai ay umuusok sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyaon na nasa apoy at ang usok niyaon ay napailang na parang usok ng isang horno at ang buong bundok ay umuugang mainam. Ang paglalahad ng kautusan ng Elohim sa Sinai ay kahanga-hanga at kakilakilabot. Walang nakahanda para sa isang tulad nito. Sa makatuwid, kailangan ng mga tao na linisin ang kanilang sarili ng maaga at panatilihin ang naangkop na distansya upang hindi mamatay ang banal na kaluwalhatian. Bakit kailangan ang ganitong pagtatanghal? Ang mga salitang sasabihin ng Elohim sa kanila ay magpapakita ng kanyang sariling katangian. Ang pagsunod sa kanila ay buhay, ang pagsuway sa kanila ay kamatayan. Kailangan ganap na malaman ng Israel ang kabigatan at kahalagahan ng mga salita ng tipan, ang 10 utos. 2 bersyon ang kautusan ito ang naitala. Ang isa ay sa simula ng pag-alis at ang isa ay bahagi ng mga huling talumpati ni Moises bago pumasok sa Kanaan. Bagamat tila nakakatakot ang paglalahad nito, ang kautusan ay nagpapakita ng nakamagandang katangian ng Elohim, ang pag-ibig. Ang 10 utos. Ako ang Panginoon mong Elohim na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkakaalipin. Pinakilala ng Elohim ang kautusan sa pamamagitan ng paglilinaw ng pangunahing tungkulin nito. Tinubos kita sa kasalanan, kaya ito ang dapat mong gawin mula ngayon. Ang pagsunod sa kautusan para sa atin ay ang pagtugon sa pagtubos. Ito ay tugon ng pag-ibig sa pag-ibig na natanggap. Ang pag-ibig ay ang katuparan ng kautusan. Mahalin ang Elohim. Igalang ang Elohim sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng unang lugar sa ating buhay. Igalang ang Elohim sa hindi pagpalit sa kanyang anumang Diyos-Diyosan. Igalang ang pangalan, reputasyon at karakter ng Elohim. Igalang ang kanyang araw ng pamamahinga at pagsamba, ang Sabat. Mahalin ang iyong kapwa. Igalang ang magulang. Igalang ang buhay. Igalang ang kasal.
Igalang ang ari-arian ng mga tao. Igalang ang reputasyon ng iba. Igalang ang ating sarili upang walang makasariling hangarin ang babahid sa ating pagkatao. Ang kahulugan ng kautusan. Ang tungkulin ng kautusan. Ano pat, ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Mesaya, upang tayo ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang ilan sa mga tungkulin ng kautusan? Inilalayo tayo nito sa kasamaan. Binibigyan tayo ng karunungan. Nagbibigay ito sa atin ng kalayaan. Nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan. Binibigyan niya tayo ng kaunlaran. Tinuturo ang ating kasalanan. Inaakay tayo kay Mesaya. Ang kaligtasan ay wala sa mga tungkulin nito. Ang kautusan ay parang salamin kung saan ang ating mga kasalanan ay naaaninag. Ang pagsira sa salamin ay hindi mag-aalis ng mga mantsa. Hindi rin nakakatulong ang pagbaliwala dito. Kung wala ang salamin, ang batas, ay hindi natin malalaman na tayo ay may dumi, kasalanan, at kailangan natin ang panyo, si Mesaya, para linisin tayo. Malinaw ang Biblia, ang kautusan ay mabuti. Ang pagninilay dito ay isang kaluguran. O gaano ko iniibig ang iyong kautusan. Pinagbubulay-bulay ko ito buong araw. Ang kautusan bilang pangako. Ang kanyang pinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 salita at kanyang sinulat sa 2 tapyas na bato. Sa Hebreo, 3 beses na binanggit ang 10 utos. Ang mga ito ay tinatawag na 10 salita. Pag-isipan natin ito, anong ibig sabihin kapag sinabi natin sa isang tao, binibigay ko sa iyo ang aking salita. Sa totoo lang, wala tayong binibigay sa iyo. Nangangako tayo sa iyo, tinitiyak natin na may gagawin tayong konkreto. Kaya ang salitang Hebreo na dabar ay maaaring isalin sa salita o pangako. Halimbawa, walang nabigong isang salita, dabar, sa lahat ng kanyang mabuting pangako, dabar, na kanyang pinangako sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moses. Ang 10 utos ay 10 pangako ng Elohim sa atin na nilalayong gabayan tayo sa tamang landas. Ang kautusan bilang wakas, sapagkat si Mesaya ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Ang salitang katapusan na inilapat sa kautusan ni Pablo sa Roma 10:4 ay telos. Ano ang kahulugan ng salitang ito? Ang pangunahing kahulugan ay ang puntong pinahihiwatig bilang limitasyon o layunin. Sa pamamagitan ng implikasyon, ang pangalawang kahulugan, ang konklusyon, ang pagwawakas, ang resulta, ang layunin. Ang tiyak na kahulugan nito ay dapat matukoy sa pamamagitan ng pangungusap kung saan ito ginamit. Kung isasalin natin ito na si Mesaya ang pagwawakas ng kautusan, wala nang anumang kautusan mula nang siya ay mamatay. Sa makatuwid, wala nang kasalanan. Sinasalungat ni Pablo ang kanyang sarili. Kung isasalin natin ito na si Mesaya ang puntong itinuturo ng kautusan, si Pablo ay hindi nagbabago dahil ang kautusan ay may bisa pa rin at inaakay tayo kay Mesaya. Ang kautusan ay hindi binanggit sa panahong ito para lamang sa kapakinabangan ng mga Hebreo. Pinarangalan sila ng Elohim sa paggawa sa kanila ng mga tagapag-alaga at tagapag-ingat ng kanyang kautusan. Ngunit ito ay dapat hawakan bilang isang sagradong tungkulin sa buong mundo. Ang mga tuntunin ng Dekalogo ay iniangkop sa lahat ng sangkatauhan at ang mga ito ay binigay para sa pagtuturo at pamamahala ng lahat. 10 tuntunin, maikli, may otoridad. Saklaw ang mga tungkulin ng tao sa Elohim at sa lahat ng tao at base sa dakilang pangunahing prinsipyo ng pag-ibig.